kasambahay, it's Friday. Magandang gabi. Sama ko kayo naroon, Luzon, Visayas, and Mindanao at sa mga nakikinig at nanonood sa labas po ng Pilipinas, magandang gabi. Kuya Daniel, magandang gabi po. Miss Jackie Aquino, isang magandang gabi po sa inyo. Yes, magandang gabi rin po, Miss Annie Rentoy. Ito akalain Friday na pala. End of the week. Sabi po sa lahat ng nanonood. Sabi sa iyo, hindi natin sukat akalain na Friday na. Kanina medyo umulan ng kaunti. Oo nga, hindi natin sukat akalain na. Ang dilim-dilim sa labas. Pero maiksi lang. Maiksi lang yung ulan. Opo. Kaya bumalik pa ako sa bahay para sarado ko yung Kasi kailangan mo talaga ngayon mag-o-open ka ng mga bintana mo. Yes, kasi mainit. Kung kailangan mo ng tulong, samahan kita sa bahay. Hindi ka naman pwedeng palaging 24/7 na naka-air condition. Magastos yun. Hindi talaga. Konting tiis. That's correct, ha? Kung mayroon kayong mga lugar na po pwedeng pagstayan na hindi nasa loob ng bahay, mahirap po pag nasa loob ng bahay. Magastos. Ayan. Mas mainam, nasa ilalim ka ng puno. Yes. Diba? At mahangin pa ng konti. That's correct. Mas mainam po yan kung mayroon kayong mapupuntahan. Tulad ngayon, parang nababahing ka, parang nauubo ka. Ako na nauubo. Sorry. Ayan, that is expected. Okay? Dito muna tayo, Miss Jackie, sa ilang announcement natin ngayong gabi. Sa sobrang init nga, gaya ng binabanggit natin, sa sobrang init ng panahon. Tingnan mo. Ayan. Marami po sa ating mga kasambahay ang nagkakasakit, lalo na kapag po bigla ang umambon. Katulad kanina po, na karaniwang naapektuhan ang mga bata, lalo na't mahina ang resistensya. Miss Jackie? Yes, ngunit dahil sa kawalan ng pera ay hindi magawang magpakonsulta sa doktor. Kaya naman mga kasangbahay, yan po ay inaanyayahan po namin kayong pumunta sa aming mga babanggiting lugar at PETSA dahil sa magsasagawa po tayo ng medical missions. Pakinggan nyo po mabuti dahil baka barangay nyo po ang sunod na pupuntahan ng clinic ni Kuya Medical Team. Very good. Yes, April 12 po sa Biyernes sa Real de Cacarong Elementary School sa Pandi, Bulacan. April 15 naman po sa Lunes sa Barangay Tambo Covered Court sa Buhi, Camarines Sur. April 16 sa Tuesday sa Tabaco National High School sa Tabaco, Bicol. Sa April 19 naman po sa Biyernes sa ADD Coordinating Center Lokal of C5 Block 3, Lot 31, Phase 1, Pinagsama Village, Barangay Pinagsama sa Taguig City. Okay, thank you very much, Miss Jackie Aquino. Yun po ang mga schedule. And on April 23, mayroon pa rin po, Tuesday yan. Masantol, Apalit, Pampanga. April 25, that's Thursday, Barangay Bagong Bayan, Santa Cruz, Laguna. April 26, that's Friday, Gaya-Gaya Elementary School, Barangay Gaya-Gaya, San Jose del Monte, Bulacan. April 27, that's Saturday, Kalumpang Elementary School, Barangay Kalumpang, Kalumpit, Bulacan. April 29, that's Monday, General T number 5, Benchi Street, Tanada Subdivision, General T de Leon, Valenzuela City. April 30, that's Tuesday, Barangay Pritil, Covered Court, Giginto, Bulacan. Yan po ang mga lugar. Maaari nyo pong, dun sa mga kababayan natin, maaari nyo pong ma-avail ang mga sumusunod na free services tulad ng medical adult consultation, pediatric consultation, optical consultation with free reading glasses, mayroon pong dental extraction, may random blood sugar tests, and of course, mga libreng gamot at vitamina. Kung kayo po ay mayroon mga suliraning legal at walang kakayang magpakonsulta sa mga abogado, sa mga araw po na yan na aming binanggit ay naroon din po ang Law Center ni Kuya upang maghatid ng free legal consultation. Yes, thank you, Miss Annie Rentoy. Ngayon naman po, mga kasangbahay, ito po, meron po tayong mga katanungan. Kung meron po kayong mga katanungan tungkol sa lahat ng aming nabanggit kanina, maaari po kayong makipag-ugnayan sa aming communication lines. Maaari po kayong mag-text sa 0907-760-3639 o tumawag po sa telepono bilang 442-6244 Local 181. Sa Facebook naman po, i-search nyo po lang po ang aming page, Serbisyong Kasangbahay. Sa Twitter naman po, just message us directly on @UNTV_SK. At sa mga nais pong magkaroon ng medical missions sa kanilang lugar, ipadala nyo lamang po ang inyong sulat sa aming email address,
serbisyongkasangbahay@gmail.com. Okay, thank you very much, Miss Jackie Aquino. Ayan, mga kasambahay, 6:10 ang oras natin. Ayan. Bukod po sa isinasagawa nating medical mission, ay open din po ang UNTV Action Center dito po sa UNTV Building on weekdays from 8 o'clock in the morning until 5 o'clock. Para sa mga kasangbahay nating may iba't ibang suliranin. At ilan po sa kanila ay makakausap natin dito po sa Service on the Dot. Okay, Miss Jackie, magandang gabi muli. At makakausap natin live si Ginang Remedios Sierbo, 57 taong gulang. Magandang gabi po. Live ka sa programang Serbisyong Kasangbahay ni Kuya Daniel Rason. Katabi niyo si Miss Jackie Aquino. Ang pangalan ko po si Annie Rentoy. Ano pong may paglilingkod? Magandang gabi po muna sa inyo lahat, sa mga nanonood. Gusto ko po humingi ng tulong dito sa programa nyo sa UNTV Action Center. Kasi po, yung baywang ko sumasakit at balikat, itong paa ko sumasakit po. Kaya gusto ko po magpa-doktor, humingi po sa inyo ng medical mission. Mayroon po kayong Medical assistant. Okay. Kala ko medical mission ka agad. Sige. Medical assistant po. Medical assistance. Sorry Okay. po. Ninervous kasi. Okay, ninervous si Okay lang. nanay. Yes. Yes, Si Miss Nay Jackie. po, isa lang po ang paa niya. Yung kanan po. Kaliwa po yung Yung kaliwa paa ko. meron, yung kanan wala po. Okay, yung kanan ay Nabundol po ng jeep. Na-aksidente po ako ng February 27, 2005 po. Hanggang sa ngayon, hindi pa po ako hinaharap ng may-ari ng jeep. yung nakabundol po sa inyo. Yung nakabundol po sa akin na driver, namamasukan po siya, nang baboundary po sa Valenzuela din. So driver lang siya, may operator yon. May operator po. Ang operator po, ma'am, nasa Canada daw po. Dahil wala po tao doon sa bahay nila, pinuntahan ko po eh. So hindi na ma-locate yung owner. Hindi po makita siya kung saan siya sa Canada po. Okay, pero yung driver, Yung driver po, nagmamaniho po siya dito sa Valenzuela po, biyaheng Pier Malanday po. okay. So ang concern nyo ngayon mga nanay, Sumasakit ang inyong bewang. Opo. Ito dito, sumasakit sa akin hanggang dito. Tutasin ito, ulo lang. Kaya lang tinitiis ko lang po. alin po ang laging sumasakit sa inyo nanay? Itong ulo ko at sa bayo. Ito, Oo. batok. ako. Okay. Alam mo, si Nay, kanina pa siya nandito. Siguro, anong oras ka dumating? Dumating ako wala pang 2 o'clock. Si Anong Nay oras ka nandito. nanay dumating? Nagpas na po siya alas 12. Alas 2. Tapos, Okay. dumaan po ako sa kanya at ngumiti siya kaagad sa akin. Okay. Okay, Miss Jackie, tama yung sinabi mo kasi ang daming kawing-kawing na problema si nanay. Yung tungkol po doon tungkol doon sa Miss Jackie kasi tingnan mo naman yung saklay niya. Yes ha? po. Ang dami ng banderitas. Packing Bakit Packing po? tape kasi masakit pag hinahawakan. Masakit dito sa po sa kilikili. Oo. Kaya anong nilagay mo dyan? May foam. May pumpo siya tapos Tapos, lagyan ko po ng packing packing tape. tape. Mhm. Dahil sa ilang taon yun ang gamit niya nanay? Simula pa po 2005, siguro mga 13 na po. Paano niya nga po pala? Bakit kayo napunta? Paano niyo nalaman dito po sa UNTV? Ano po kasi may humingi, may pumunta dito na kaibigan ko, humingi po ng tulong sa UNTV. Mhm. Kasi hindi po siya sinisweldohan. Ngayon, nakuha na yata niya yung bayad. Kaya sabi po niya sa akin, magkita kami uli. Pumunta daw po ako dito sa UNTV Action Center. Kasi talaga tumutulong po talaga sila. Okay. So, Miss Jackie, salamat naman po. Salamat sa Ayan. kaibigan mo. Oo. Kaya Salamat sa hinanap po talaga siya. Salamat po kung sino ka man. Salamat. At kayo na ang nagbalita na nakatulong po yung UNTV sa inyo. Salamat ang Action Center ni Kuya. Miss Jackie, nakakabahala din kasi imagine 2005 pa nung naputol yung paa mo. Pagkatapos, yung naka-aksidente sa inyo, hindi nyo na malocate. Actually, isa yan sa mga tiningnan kanina ng Action Center ni Kuya. Hindi lang yung usapin na may kinalaman sa medical. Ni-research ng UNTV Action Center kung ano pa ang pwedeng ma-extend na assistance sa kanya.
yung pag-locate doon sa nakabundol. Kasi yung driver ang sinampa ng kaso, tama po? Opo, yun lang. Pero sabi ko po, kasama yung may-ari. Okay. Pero yung may-ari kasi, Miss Jackie, hindi na malocate. Hindi malocate. Since 2005 pa. Mahirap. Medyo may kahirapan yon. Pangalawa, mayroon din siyang problema doon sa tinitirhan niya. Nauwi din sa kasuhan. Okay, nauwi din sa kasuhan. Pagkatapos, gusto mag-mediate yung Action Center ni Kuya, pero yung mga contact, hindi niya may pagkaloob. Pero we learned that siya pala ay mabibigyan ng bahay. Na isang pabahay sa Valenzuela. Okay. Pero hindi pa tapos yan. Hindi pa tapos yan. May mga inaasikaso pang mga dokumento. Pero masalimuot talaga yung naging buhay niya. Nanalo nga siya, hindi nga siya na-eject doon sa inuupahan niyang bahay. Pero pinutulan naman siya ng tubig. Pinutulan naman siya ng ilaw. Kaya kawing-kawing ang problema ni nanay. Kawing-kawing. So, ano yung dapat unahin? Gusto mag-mediate yung UNTV na sana wag na. Pero si nanay at this point, hirap siya doon sa mga communication na nais namin malaman. So, ang dapat namin na mauna ay yung kanyang health. Yung kanyang kalusugan. Unahin na muna natin nanay. Ano po? Oh, ma'am, thank you. Okay. Cielo, baka gusto mong kunin yung nasa likod ko. Mayroon kaming, sa araw nang, mayroon kami dito. Kunin ko na lang. Ako na lang. Wag na, yan, sandali lang po. Miss Jackie, saglit lang po, ha? Ito po yung letter na ibibigay namin sa inyo. Papadala namin kayo sa isang doktor, ayan, para ma-check up yung hinihingi nyo na sumasakit sa parte ng katawan ninyo. I-refer namin kayo muna dito kay Dr. Philip Tan para malaman kung anong klaseng sakit mayroon kayo. Pagkatapos, araw po ito since hindi naman kayo po pwede magpunta doon, kayo lang mag-isa. Hindi, pwede po. Pwede rin kayo? Sige po. Ayan. Kung gusto nyo po, sumabay na kayo sa amin. Sabay kayo sa amin sa araw ng Tuesday. Kung gusto ninyo po, para ma-refer namin po kayo, maidaan namin kayo dahil mayroon din po kaming pupuntahang public service. So, kung maaari po nanay, punta kayo ng maaga dito. Sasamahan namin kayo doon sa office ni doktor. Yan, para hindi na kayo mamasahe. Opo. Ano po? Thank you po, ma'am. Tapos yan, dahil ilang taon nyo nang gamit yan, diyan sa Action Center ni Kuya, mayroon pa po kaming nakita na natitira. Thank you po, ma'am. Yan. Thank you. Anong tawag yan, Miss Jackie? Crutches. Ratches. Crutches po. Tingnan nyo, ang bigat. Kanina tiningnan ko po yan. Nagtataka. Yan. May guma po siya, ma'am. Ayan. Nagtataka siya kanina kung bakit namin pinipicturan. Sabi ko, picturan ko lang. Tingnan nyo po, ha? Ang gaan-gaan. Ang gaan-gaan. Ayan. Hindi kayo mahihirapan. At yung nandito sa may kilikili, kahit papano, hindi kayo masasaktan dahil malambot po yan. Ayan. Nanay, pagtyagaan nyo po yan, ha? May nakita pa po kami sa mga pinamimigay po ng Action Center ni Kuya. Mayroon pa kaming nakitang natitira na isa dyan. Kaya talagang... Para sa'yo. Oo, para sa'yo siguro po yan, nanay, ha? Bless. Oo, sige. Ayan. Shelo, pudaan kayo kay Shelo at kay Dayan at bibigyan po kayo ng pamasahin niya. Pauwi sa bahay ninyo, ha? Ay, God bless po. Okay. Salamat. So, pero sa Martes po, magkakasama tayo, ha? Thank Para you, ma-endorse ma'am. kayo dito kay Dr. Philip. Ayun. Salamat po. At mapabipi na rin po kayo, nanay, ha? Salamat po, ma'am. Bago kayo umalis, magpabipi muna kayo. Salamat po sa'yo, ang TJ Action Center. Talaga nagawa niya ganun para. Salamat po, ha, nanay? Thank you po. Salamat po. Ayan. Sige po. Salamat sa Diyos. Ayan. Si Nanay Remedios Siervo. Saan? Gusto mo manawagan dun sa naka-aksidente sa inyo? Sige po. Gusto ko po nga sana eh. Sige po. Sige, manawagan po kayo. Sir Danilo, kung nasaan ka man ngayon, sana naman mabayaran mo na ako. Harapin mo yung ginawa nyo sa akin. Dahil total kayo naman ang may-ari eh. Kung saan ka man ngayon dahil Wag na lang po kayo magbanggit ng pangalan, ha, kasi ang sabi daw po nung yung talagang unang hahabulin mo ay yung driver. Sige po, go. Opo. Sige, manawagan na lang kayo. Sana maawa na kamo kayo sa akin.
Sana po kung alam niyo po kung kung saan po kayo ngayon, ako'y nananawagan po sa inyo na sana naman po harapin niyo yung Kaso. Yung kaso ng driver. Yung kaso ng driver niyo. Mhm. Kasi hindi po mapuputo lang pa ako kung hindi dahil sa jeep niyo. Mhm. Maawa naman po kayo sa akin kasi may anak ako isa tapos wala naman akong asawa. Asan na yung asawa niyo po? Nasa iba po na babae. Wag nyo nang hanapin yun. Kaya po, ibig sabihin po, sana harapin na lang po nila. Okay, wag nyo na hanapin yung asawa nyo, ha? Yung At pala yung asawa nangingibang niyo ba? hindi tumutulong sa inyo. Gusto nyo Sa anak niyo. Oh, naku po. Hindi kayo naghingi ng sustento? Ilang taon na yung anak nyo? Ngayon po, na 20 na. Sige. Pag sumikapan nyo na po. Hindi na po, basta bayaran na lang po sana ako na may-ari ng jeep. Kasi po kung hindi dahil sa jeep niya, hindi naman po mapagputulaking pa. Okay. Sige, nanay. Titinan pa natin yan. So for the meantime, isa-isa lang muna po, ha? Yung importante muna po yung kalusugan ninyo po, ha? Para matingnan kung ano po ang sumasangkit sa inyo. Shelo, daan kayo kay Shelo, ha? Hingi po kayo ng konting pamasahe Kayo din. talaga matagal ko na yun. Kaya? Opo, nanay. Ayan. Saka BP rin. Okay. Shelo and Dangan. Okay, mga kasambahay, sa mga nakikinig sa atin. Okay, isang munting pangarap ng ating mga kasambahay, ang sa awa tulong po ng Diyos ay ating natupad. Yan po ang ating aabangan sa pagbabalik po ng serbisyong kasambahay. Meron. Okay, Miss Jackie, tuloy pa rin tayo. Alam mo, Miss Jackie, ang ganda ng kwento ni nanay. Yes. Susunod. Mayroon pa tayong isusunod na Yes. kwento dyan. Yes, Miss Annie. Masipag at matyaga sa paghahanap buhay si Tatay Efigenio. Subalit kahit anong kayod niya ay hindi pa rin sapat ang kanyang kinikita dahil dito isang kahilingan ang kanyang ipinaabot sa munting pangarap. Siya si Tatay Efigenio Acedelio, 44 na taong gulang, tubong Marikina City. Subalit na makapag-asawa ay dito na nanirahan sa Calapan, Mindoro, kasama ang asawa at 2 anak. Paggawa ng upuan, mesa, kabinet, at iba pang kasanggapan ang pangunahing pinagkakakitaan ni Tatay Efigenio. Bukod sa kanyang nakasanayang hanap buhay, ay tumutulong din siya sa kanyang asawa sa paggawa ng kakanin. Kaya po minsan yan, nagtitinda po ng suman, minsan nagtitinda ng puto pag may mga gusto pong umorder. May gawa naman po kami ng puto po dyan. Sinaswali po, 3-10 po yun. Bilang haligi ng tahanan, araw-araw na nagsusumikap si Tatay Efigenio na maitaguyod ang kanyang mga anak sa kabila ng kanyang kapansanan. Sa kalagayan ko po ay may kapasanan po akong pilay na sa pagbubuhat minsan mahirapan po ako, lalo na sa paglalakad. Paglalako po, pagpapadyak, nahirapan po ako. Dahil sa marami pong kompetensya, kailangan mong bilisan, kailangan mong mapag-unahan, kahit sa kabila po ng maitang araw. Dahil gusto mong kumita at maubos po yung suman mo, nakikipagsapal at nakikipag-kumita siya rin po kahit paano po, dun po sa ibang mga nagtitinda. Masipag man sa pagtitinda ang mag-asawa, sa madalas na pagkakataon ay kinukulang sila sa puhunan kaya
kapos ang kanyang pamilya sa pang-araw-araw na panggastos. Lumalaki po yung mga bata na sa akin pong pag-iisip na kung paano ko po papalaki ang aking pong mga anak. Na minsan nga po humihingi ng pamilya pong tinapay, wala po kaming maibigay. Sa pagnanais na mapabuti ang kalagayan ng kanyang sambahayan, ipinaabot ni Tatay Ifegenio ang kanyang kahilingan sa munting pangarap. Sa ngayon po, ako po ay nakikitulong lang po, parang arawan sa aking pong biyanan na kung hindi ka nga po, kung may gamit po ako at kung may sarili po akong mga gamit, makakapagbuo po ako ng sarili ko. Ang muting pangarap ko po na sana nga po, kalooban po ng Diyos, tulong po ng Diyos, yung pagpapagawa po, puhunan po sa paggawa po ng silya, mga drawer, katre, at saka po ng mga sala set na bamboo crop kung tawagin po siya, na kailangan po ng mga gamit, mga pait, lagari, mga pang-ukit po. Magandang araw po sa lahat ng ating mga kasambahay. Kagaya po ng dati, patuloy po tayo na nakakaramdam ng kasiyahan ng puso sa tuwing nakikita po natin ang ating mga kababayan na nagpaparating ng kanilang mga liham kahilingan kay Kuya Daniel sa programang Munting Pangarap. At sa araw nga pong ito, nandito tayo ngayon sa Nauhan, Oriental Mindoro. Kapiling natin si Dondon at si Cheryl. At sila ay isa sa mga taga-subaybay po ni Kuya Daniel Razon sa programang Munting Pangarap. At sila ay nagkaroon ng lakas ng loob na magparating ng kahilingan para kahit papaano ay maiparating nila yung ibig nilang hingin na maliit na pangkabuhayan kay Kuya Daniel. Dondon, ano ba ang isinulat mo kay Kuya Daniel na kahilingan? Ako po sumulat po kay Kuya Daniel sa munting pangarap po na magkaroon niya po ng kunting pong puhunan sa aming pong hanap buhay na kapagawa po ng silya, ng sala set, ng kama, kung tinatawag pong bamboo crop, mga drawer, mga katre po, na kung saan po ay munting pangarap po na magkaroon po ng kunting pong puhunan. Ayan, kasama ni Dondon si Cheryl, ang kanyang may bahay. Cheryl, ano ang iyong bahagi naman sa paghahanap buhay ng iyong asawa? Ako po ay gumagawa po ng suman, kakanin po. Ayan. Nalaman po ng Munting Pangarap na ang mag-asawang Dondon at Cheryl ay nakakaraos sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan sa pagtitinda ng kakanin. Subalit ito'y kinakapos pa rin kaya naisipan ni Dondon na muling ipagpatuloy yung kanyang alam na craft, yung pong paggawa ng mga muebles o kasangkapang pambahay. Kaya po, sa araw na ito ay ipagkakaloob ng Munting Pangarap sa pamamagitan ni Kuya Daniel Razon ang kanilang kahilingan na puhunan sa paggawa ng mga furniture. At ano po ang masasabi niyo kay Kuya Daniel? Una po, nagpapasalamat po sa Diyos sa ating pong Kuya Daniel na maraming bagay po at malaking bagay po sa aming pong mag-asawa na natupad po yung aming munting pangarap at sana po sa kalooban po ng Diyos, makabahagi din po kami sa maliit po namin mga kapwa-tao. Ayan, nabanggit ni Dondon na ibig din niyang makabahagi sana balang araw. At totoo po yon na talagang mayroon namang mga recipient po na hindi naman nakakalimot na pagyaman nila yung kanilang mga natanggap na mga munting puhunan. Kaya isang araw ay nagkakaroon sila ng pagkakataong makatulong din naman at makapagbigay o maging bahagi na rin ng pagbibigay sa mga nangangailangan. Kapiling po natin ngayon sa araw na ito si Bugi ng Bungabon, Oriental Mindoro na kasama po siya natin ngayon. Magandang araw sa iyo. Magandang araw po. Bugi, ayan po si Bugi. At kasama natin, ano ba yung dala-dala mong yan?
Mayroon po akong konting puhunan na may dadagdag po kay Brad Dondon upang magamit po nila sa kanila pong munting pangarap at sana po loobin ng Diyos na mapalago po nila at gaya ko po na nakatanggap din po ng munting pangarap ay makabahagi din po sa ibang kapatid na nangangailangan. Ayan, dito kayo. Iabot mo na kay sa mag-asawang Dondon at Cheryl ang iyo pong ibig namang ibigay na dagdag puhunan sa kanila. Ito po, Brad Dondon at si Cheryl, sana po loobin ng Diyos na palago niyo po ang inyo pong munting pangarap at para po ma-share din natin sa ibang kapatid na nangangailangan. Salamat po sa inyo. Salamat po sa inyo. Ayan, at kami man po ay kasama sa pananalangin sa Panginoong Diyos na ang tulong na ito na tinanggap po ninyo mula sa programang Munting Pangarap at sa pakikibahagi naman ni Bugi ng Oriental Mindoro, Bungabon, ay mapagyaman niyo po ang inyong pangkabuhayang pangangailangan nang sa ganon isang araw nga po ay hindi lamang ito makatulong sa inyong pamilya, kundi sa iba din namang nangangailangang sa isang panahon ay kapos din naman. Ang atin pong laging maging pagtitiwala ay hindi tayo dapat kailan pa man bumitiw sa pananampalataya sa may kapal. At kayong dalawang pares, mag-asawa, saka si Bugi Di Jessa, ang atin po namang panalangin ay malayo kayo sa anumang panganib at makatulong na naglilingkod sa ating Panginoon. Cheryl, anong masasabi nyo kay Kuya Daniel at kay Brother Eli? Unang-una po ay nagpapasalamat po ako sa Diyos at po kay Kuya Daniel po at kay Brother Eli sa tulong po na ito po natupad po yung aming munting pangarap. Yun po. At kay Bugi, anong masasabi mo? Kuya at Brother Eli, salamat po sa Diyos sa munting pangarap na inyo pong ipinagkaloob sa akin at salamat po sa Diyos at nagpapatuloy po ito at nakakatulong na rin po sa mga kapatid na nangangailangan. Salamat po ng maraming salamat sa Diyos. Ayan, tunay nga po ang sinabi ng Panginoon po, bagus na lalong mapalad ang nagbibigay kaysa sa tumatanggap. Mula po dito sa Nauhan, Oriental Mindoro, kapiling natin ang mag-asawang si Dondon at si Cheryl, kasama din natin si Bugi Di Jessa ng Bungabon, Oriental Mindoro, ang buong grupo po ng Munting Pangarap, ang lahat ng mga kawaksi at mga katulong sa programang ito, Munting Pangarap ni Kuya Daniel Razon sa UNTV, ay nagpapasalamat lagi na sa Panginoong Diyos sa pagkakataong ganito na nakikita natin ang mga pagpapatunay ng Panginoon na gaano man tayo kahirap, ano man ang pinagdaraanan po natin sa buhay, hindi tayo dapat mawala ng pag-asa at lalo tayo magtiwala sa malaking magagawa ng may kapal. Salamat po sa Diyos and to God be the glory. Okay, yan Miss Jackie, ang recipient ng Munting Pangarap, si Ginoong. Si Bugi Di Jessa. Yung recipient ay si Ginoong Ifigênio Ascendillo Jr. Ifigênio. Yan. Puhunan sa paggawa ng muebles o furniture, yung bamboo craft. Ayan. Maraming salamat. At ganun din yung asawa niya na nagtitinda ng mga kakanin. And would like also to thank Bugi Di Jessa. Siya yung tinatawag na progressive recipient ng Kamanggagawa Foundation. Bakit siya tinawag na progressive recipient? Ito ay dati nang natulungan ng Munting Pangarap. Pagkatapos, siya ay tumulong naman dahil kahit na paano ay napalago niya yung naibigay
napauna po na tulong ng Munting Pangarap. Nakakatuwa Unang puhunan. ito. So para yan na sinasabi nga nila yung pay it forward. Natulungan ka, ikaw naman tutulong sa iba. Salamat sa Diyos. Ayan, Brad Danny Navales, ang ating KNP, magandang gabi. And of course, ang lahat ng bumubuo po ng Kamanggagawa Foundation. Maraming salamat sa inyo. Ang ADD Foundation, ang LKD, at syempre kay Kuya Daniel Rason. Maraming salamat. Again, inuulit natin ang lahat ng bumubuo po ng Kamanggagawa Foundation at ganoon din ang Munting Pangarap. Nariyan si... Ayan, madami sila, di ba? Madami sila. Boogie, thank you. Si Boogie is from Oriental Mindoro. Maraming salamat. Nauhan, Oriental Mindoro po ang napagkalooban kanina. Maraming salamat again, Brad Danny Navales. Yes. At saka Miss Annie, abangan niyo po ang kabuuang kwento ni Boogie de Diesa dito rin po sa Serbisyong Kasangbahay. Okay, thank you very much, Miss Jackie. Mga kasangbahay, stay tuned dahil magbabalik pa rin po ang Serbisyong Kasangbahay. Okay, balik tayo muli mga kasambahay. Alam mo, Miss Jackie, nangunguna ang breast cancer sa most common cancers in women worldwide. Ayon po ito sa tala ng World Cancer Research Fund. At nangunguna ang Pilipinas sa mga bansa sa Asia na mayroong pinakamataas ng bilang ng mga kababaihang mayroong breast cancer. 3 out of 100 Filipino women will get breast cancer before age 75 and 1 out of 100 will die before reaching 75. Ito po ay ayon naman sa pahayag ng Philippine Society of Medical Oncology. At kamakailan, isang kasangbahay po natin na may ganitong kondisyon ang ating dinalaw at tunghayan po natin ang kanyang kwento. Ramdam na ramdam ni Nanay Virginia ang paghina ng kanyang katawan dahil sa kanyang sakit. Taong 2017 nang siya ay ma-diagnose ng pagkakaroon ng breast cancer. Nagtatrabaho bilang security guard ang asawa ni Nanay Virginia. Tinutulungan naman niya ito sa paghahanap buhay sa pamamagitan ng paggawa ng basahan na pinagkukunan nila ng panggastos sa araw-araw. Nagbasahan ako. Yung asawa ko, nag-guardia. Maliit lang din ang sweldo na, minimum lang. Sa PGH, libre naman ang consultation. Yung ibang gamot, mayroon ding discount. May card naman ako. Yung therapy, may discount din kasi may card ako. Tapos tulungan din ako sa ibang mga kamag-anak. Kaya naman, agad tumugon si Doc Bunny sa ating panawagan na siya ay mabisita. Nalaman natin yung kanyang case ng breast problem na isang kagaya niya ay nag-start yung 2017 na stage 3, pero pagdating ng panahon mula doon sa radiation hanggang ngayon ay medyo hindi magandang pangyayari kasi medyo nag-progress yung kanyang problema. Ngayon nakikita nga natin base doon sa kanyang mga x-ray, base doon sa bone analysis at saka mga laboratories ay medyo nagkaroon na ng metastasis o pagkalat doon sa kanyang baga at nagkaroon ng siyempre komplikasyon na nagpapahirap sa kanyang pahinga. So, ang tinitingnan natin, ano bang mga medication ang tuloy-tuloy at ano ba yung mga supplementation na pwede nating ibigay, pati yung kanyang nutritional regimen, pati yung kanyang nararamdaman para makatulong. Siyempre, lalo na sa isang katulad niya na nahihirapan din niya ng paghinga. So, bibigyan natin siya ng mga karapatang immediate relief, lalo doon sa pain, maliban doon sa gamot, yung mga pain reliever ay kailangan din hot compress para yung mga kirot at yung mga sakit
sakit, yung pamimigat ng kanyang breast ay matulungan, lalo sa gabi. And then, syempre, yung kanyang diet, sinabi natin, kailangan mabawasan yung mga matataas na mga fats, o mga oils, yan, especially yung mga bad cholesterols ay aalisin. And then, of course, syempre, yung high sugar content, kasi medyo yung kanyang dugo ay medyo may problema rin. Ikinatuwa naman ni Nanay Virginia ang mga payo ni Doc Bunny upang maiwasan ang paglala ng kanyang sakit. Sobra pa akong nagpasalamat nga kasi yan, binigyan niya ako ng pinoni, malaking pagpasasalamat ko po. Salamat sa Diyos sa programang Kasambahay. Ito, nabigyan po ako ng tulong. Kaya sobra po akong nagpasalamat na binisita ninyo kami dito ni Doktor. Sinabihan niya ako na sa tamang pagkain. Okay, thank you very much, Doc Bunny Bernardo. Kita mo talaga, Miss Jackie, yung isang pasyente, yung isang may sakit na nadadalaw ng doktor. Yes. Talaga ang At siya ay nagtatrabaho pa rin. Opo. It's stage 3 kanya nga lang nag-progress. Medyo nag-metastasize or metastasis. Yung tawag doon, parang kumalat. Yes. Ayan. So, konting ingat lamang doon sa ating mga kababayan. Mayroong mga dapat nilang ingatan kapag ano na po ang kanilang sitwasyon. Yes, Miss Jackie? Yes, thank you po ulit kay Doc Bunny Bernardo. At bago po kami pansamantalang magpaalam, muli po natin balikan ang highlights ng ating public service ngayong linggo. Let's please watch this. Ang Barangay Santa Lucia ay maituturing na isa sa mahihirap na barangay sa Quezon City. Dahil kapos sa buhay ang kalagayan ng halos 30,000 residente sa barangay, kaya isang malaking alwan para sa kanila ang bawat tulong na dumarating sa kanilang komunidad. Sa ano po ngayon, 30,000 ang population ng aming barangay. Dahil sa matinding init ng panahon ngayon, idinadaing ng mga residente ang iba't ibang sakit na kanilang nararamdaman. Sa ngayon po, mga 70% po sa aming barangay. Marami nga po nagkakasakit, lalo na yung mga senior po natin. Ayan po yung mga sinusumpong po sila ng mga high blood. Ayan yung mga tumataas sa mga dugo. Tapos sa bata naman po, yun po yung, kasi minsan nasa lamig, nasa init po yan, meron po yung mga nilalagnat, tsaka ubo, sipon. Ganun. Kaya naman, itong Miyerkules ay isinagawa natin ang ating People's Day sa kanilang lugar, kung saan daang-daang residente ang ating nabigyan ng libreng serbisyong medikal. Una na siyempre ang libreng konsultasyon sa ating mga espesyalista na may kasama ding mga libreng gamot. Libre din nating sinuri ang mata ng mga residente at di din mawawala ang salamin para makabasa sila ng maayos. Hindi nasasakit pa ang mga sirangipin ng mga residente dahil nagkaloob ng libreng bunot ang ating mga dentista. Maging ang Law Center ni Kuya ay libre din nagbigay ng kanilang serbisyo sa mga kasambahay nating may suliraning legal. Sa kabuuan ay nasa kulang 1,000 residente ang ating nahandugan ng libreng serbisyo. Kaya naman, lubos ang pasasalamat ng requester dahil sa paghahatid natin ng iba't ibang serbisyo sa kanilang lugar. Napakalaki po na ang UNTV po nagsagawa po ng medical mission po sa aming barangay. Marami po tayong residente na natulungan at nabigyan ng mga medikasyon para po sa kanilang lahat. Maraming salamat po sa UNTV at sa mga sponsor na rin po. Yes, syempre maraming salamat po sa lahat ng ating nakatuwang sa linggong ito.
And of course, yung kaninang nakita natin, no? Halos 1,000 po ang natulungan. Salamat naman sa Diyos. Doon sa mga kababayan natin, sulat lamang po kayo kay Kuya Daniel Rason. Miss Jackie, bago tayo magpaalam, I'd like to take this opportunity na pasalamatan po namin mula dito sa Action Center ni Kuya sa Serbisyong Kasangbahay. Thank you kay Police Superintendent Police Superintendent Ben Linier Kapili. Siya po ang Chief ng CIDG dyan sa Region 6, Iloilo. Maraming salamat po, sir. Kung ano man po ang, hindi ko pwede i-discuss sa ere. Pero maraming salamat po. Ayan, maasahan kayo pagdating sa public service. Thank you very much po at patuloy po kaming sumusubaybay sa nasabing kaso. And I'd like to say hi kay General Alfredo Soriano. Nakikinig at nanonood po siya. Maraming salamat. And of course, kay Brad Roy Famentera. Thank you very much po. Yes, hi na rin sa inyo. Ayan. Maski hindi ka pa nakikilala. Sa lahat-lahat na lang. Ayan. Uy, wala na tayong gaanong oras. Thank you very much kay Lynn Apinado, ang ating EP with Direct Rene. Thank you, Jillian. Kayo, 2 days ka ng FD namin. Ayan, thank you kay Gian. Thank you, Jillian. Kay Gian, kay and of course kay Mina. Yan, Yes, mga kasama thank you natin po. yan. And of course, sa lahat na bumubuo ng Action Center ni Kuya Rome, Dayan, and Cielo Cotillon. Sa Kamanggagawa Foundation staff, thank you very much po. Sa lahat ng doktor sa clinic ni Kuya, thank you very much. Yes, at yung mga abogado rin po. Thank you very much. Yes, speaking of abogado, lahat ng abogado, katuwang yan, partner lagi yan ng Action Center ni Kuya. At of course, kay Attorney Ruth Soriano, ang ating VP for Legal. Yes, mamaya po, ikonsulta mo. Yes. Yan. Meron po tayong abogado at doktor. At of course, Manuel Recuenco, I miss you. And get well soon din kay Doc, yung isa sa mga psychiatrist natin. Si Doc Umali. Yan, get well soon, Doc. Yan. Okay, Doc Umali. Doc Rainier Umali. Yeah. Get well soon po. Okay, get well soon po, ha? Kay Doc. Okay, we don't have time. Magpapaalam na po kami. Miss Jackie? Yes, maraming salamat po sa inyong tulong at inyong suporta sa Serbisyong Kasangbahay. We'll see you all next week. Let's all live simply, seek justice, be humble, and love always. Thank you very much, Miss Jackie. Thank you so much. Thank you po. Ay, happy birthday kay Teddy Alberto. Okay, maraming salamat po sa inyong lahat sa patuloy niyong pagsubaybay. Ate Arlene Rason, magandang gabi. At sa lahat ng ating mga BP. We'll see you on Monday, God willing. Hayaan niyong kayo aming mapaglingkuran. Ano man ang inyong kulay, ano man ang inyong relihiyon, ano man ang inyong sektor o kalagayan sa buhay. Dahil iba po ang serbisyo kapag ito ay serbisyong kasangbahay. Sa ganan po ni Kuya Daniel Rason, happy weekend to everyone. Attorney Dot, magandang gabi. To God be the glory, magandang gabi po sa inyong lahat.